Ayun, ayun. Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, good evening kung nasan sulok ka man ng mundo. Yan. Pwede po ba mag-open tayo ng camera para magkakita naman tayo? Yan. Thank you sa mga nag-open ng camera. So, yan. I would like to welcome everyone, especially yung mga new students natin dito sa LCR Capital. Ang dami nyo actually. Pero parang nasa 14 pa lang tayo. Yung iba kasi 14,000 pa lang tayo kasi yung iba hindi makakonect. May na daw yata signal sa kanila. So, hahabol na lang yung iba. Anyways, mukhang recorded naman ito, no? May nag-record na. So, yan. Ah, pwede po bang open tayo ng camera? Anyways, tayo-tayo lang naman, don't worry. Okay? Yan. Thank you, Ma'am Flor, Coach Eman, Coach Cham, nag-open na. How about po yung iba? Ma'am Marjorie, Coach Jemai, Ma'am Hazeline, si Ma'am Nariam ba to? Nariam, si Sir Wesley, Jopar, Del, Bethel, yan. Okay. So yan. Okay, sige. I would like to welcome everyone. And pwede ba matanong ko kung taga saan po sila? Para alam naman natin kung saang sulok ng mundo or ng Pilipinas itong ating mga members. By the way, I'm Coach Alan and I will be one of your presenters for our onboarding. Yan, si Coach Eman Caloocan. By the way, I'm from Laguna. How about yung iba? Si Bethel Pasig, Laguna, Jemay, Coach Jemay. How about yung iba? Taga saan po sila? Yan, Tondo, si Sir West. How about po yung iba? Yan, may mga nagtatype pa. Cavite, si Ma'am Mariam siguro. Myran. Binaliktad, ano? Okay. How about yung iba po? Para naman, alam natin. Sige, feel free to, to type. Kung nasaan sulok kayo ng Pilipinas or ng mundo. Yan. Yan, together raw, si Ma'am Flor. Okay. Los Angeles City, si Coach Cham, Los Angeles City, Pampanga. Ang layo. Meron tayong taga Los Angeles. Sa Angeles City, Pampanga. Yan. I hope na kung nasa sulok ka mga Pilipinas, hindi ka nabaha. Kasi ngayon medyo maganda-ganda yung maganda-ganda yung panahon ngayon and I hope na magtuloy-tuloy na to. No? Okay. So yan, by the way, together with me are coaches Cham, si Coach Eman, tsaka si Coach JC and acknowledge lang natin si Coach Jemay. And inform ko rin po kayo na itong onboarding na to ay para sa mga newbies, ano? Especially now na na focus muna tayo dun sa tayo, may promo tayo dito sa LCR Capital. And mamaya po pala, I would like to inform everyone na meron tayong general meeting 8:30 p.m. No? And I hope everyone maka-attend kayo. Kaya medyo pinaaga natin etong onboarding natin kasi usually ang onboarding natin for new students ay 8:30 p.m. every Monday. But since meron tayong important meeting, general meeting, pinaaga po namin para to give way, para ma-accommodate natin yung 8:30 p.m. na general meeting. Okay? So yan. Who among you are happy and excited to be here? Pwede bang pa-heart react naman dyan kung happy and excited ka? Or kapag napilitan ka lang, pwede like react lang. Yan. Who among you are happy and excited? Yun, may mga happy and excited. Heart yan. Umuulan ng heart. How about yung iba? Are you happy and excited to be here? You should be kasi ito na yung magiging start ng natin, ng start ng um, ating added skills. Magkakaroon tayo ng additional skills dito sa forex trading, no? Which is one of the highest paid skills in the world. Okay, whether you're happy and excited or forced to be here, I would like to honor and acknowledge you. And being with me here and all of the coaches and the other students, I would like to acknowledge you. Pwede bang palakpakan natin yung sarili natin? Kasi the fact na nandito ka, you want to learn one of the highest
paying skills in the world. Okay. So yan, nadagdagan na tayo. We are 15,000. So let me now share my slides to you. Okay, wait. Nasa ba yung slides ko? Ito yata. Wait. Okay, yan. I-share ko muna po. Medyo mabagal. Yan. Ito yung LCR Capital onboarding natin. Kita niyo po ba? Pwede bang paki-type 1 if kita? Ito po, Coach, kita. Iyan, okay. So, kita. So, ito, sinimulan ko itong actually, ka-update ko lang tong presentation kasi this will be, solely on LCR Capital's onboarding, no? Kumbaga, sa first, all members are required to strictly adhere to LCR Capital's rules and regulations para ma-ensure natin yung professionalism, integrity, and harmonious trading community. Okay? So ito po yung for members, ito yung sa VIP GC natin. Ito yung rules and regulations. Siguro hindi ko na i-further elaborate kasi majority ay self-explanatory. Anyways, una dito is no posting of personal analysis or trade ideas. Kung meron kang idea about trading, pwedeng sarilinin mo na lang po. Kasi ito pong ginagawa nating strategy na trading with LCR Capital is scalping and may sarili po siyang strategy. Kaya wag nating kokontrahin or wag na tayong mag-session ng mga personal trading ideas natin. And also sharing of wins in LCR official GCs. Ito po yung sa natin, yung sa VIP, sa official, observers, saka yung United GC. So diyan po, yung kapag makaka-profit tayo, diyan po natin i-share sa mga GC na yan. And yung third rules and regulation natin, reposting of signals in VIP and other GCs is prohibited. Kasi po, exclusive lang po itong mga um, itong VIP signal natin sa LCR Capital. And fourth, no victim mentality. Na in LCR, gusto po natin makultivate yung growth-oriented and empowered community. Na kapag kumbaga hindi tayo magbe-blame ng mga any circumstances kapag na-stop loss tayo. Kasi ang ginagawa naman natin tayo, pumipindot ng buy and sell. Pero ang ma-assure ko sa inyo, mm, ang winning rate ng LCR Capital is 90 to 100% ang natin winning rate. It's just a matter of yung risk management dun sa mga ginagawa nating trades. So yan, mamaya i-explain po natin further yung risk management. Yan yung isang bagay na hindi nyo dapat ma-miss out sa pagte-trade nyo, yung risk management. Kasi po ito ang magsasalba sa atin laban sa mga sunog, laban sa mga pagkatalo. Kasi dito kapag na-manage mo yung mga trades mo, mas mapapatagal mo pa yung trading journey mo dito with LCR Capital. Okay, basta susundin nyo lang po yung mga ituturo namin sa inyo. Mamaya magsasample tayo ng mga trading with Coach Cham and Coach Eman. Okay? And fifth is no hate messages or negative vibes. Kasi dito sa LCR Capital, we want to maintain a positive vibes and high energy dito sa GC natin. And no shapes and forms of negativity is allowed inside the community. Kapag nag-violate ka po, pwedeng remind lang sa una or pwede kang ma-kick sa GC. Pero we will remind you pa rin na hindi talaga pwede yung mga negative na comments na pinopost niyo po doon. Okay? So yan. So itong observers, G0 naman para sa mga observers, so most likely parang pareho rin lang halos dito sa ating mga VIP GC. Okay, so like for example, no hate speech or negative vibes. Second, no personal analysis or trade ideas. Third, no victim mentality. Fourth, no poaching or self-promotion. Ito yung magpo-promote ka ng sarili mong business, hindi po pwede dito. Fifth is respect each other.
6 is support each other, and 7, celebrate wins. Okay? So I hope malinaw po tong rules and regulations natin sa lahat ng members. Okay? So if kung gusto niyo po magkaroon pala ng kopya nitong ano natin, nitong onboarding na presentation, ito po i-send ko po to sa ano niyo sa dito sa chat box para kahit paano guided kayo dun sa i-discuss ko and sa mga rules natin. Okay? Yan. Yan po nasa chat box yan. So i-save niyo na po yan. Itong mga ano natin, itong guide natin. Okay? Yan. Then dito na po tayo sa ating pinaka-onboarding talaga. Yung onboarding po natin ay guided ng 10 steps blueprint pa rin. Okay? Siyempre, yung step 1, unang-una, kailangan at least naka-attend ka ng isa sa ating webinar or seminar. Kung hindi ka pa naka-attend, we have a schedule every 8:30 p.m. from Tuesday to Friday. So, nung recently, medyo wala po tayong mga webinar kasi meron tayong mga meron tayong mga niluluto. Okay? Yan. Anyways, yung mga webinar schedules naman po, inis pinopost natin yan sa ating mga GCs like Observers, sa United, and minsan sa VIP GC. Okay? Step 2, register in LCR Capital VIP. Ito na yung yung sa mga bagong registered lang, at least naka-register ka doon. So marami dito tayong nag-register. Like yung sa akin, nakapag-register sa akin ay 7. Yung since nung nilaunch natin tong LCR VIP. Okay? And step 3, ito na yung mag-join tayo ng mga GCs natin. Ito yung official GC. Kapag wala ka pa sa mga GC na to, please contact your coach or your enroller. Ito yung official United GC, yung onboarding GC, tsaka yung observers GC, at tsaka yung VIP GC. Okay? And step 4, ito yung step 4, register and open live and demo account sa ating VT Markets broker. Ito na yung yung dapat na pina-register ka nung coach mo doon sa mga yung sa VT Markets na broker, and na-connect nyo na yan dapat sa ating MT5, which is step 5. Yun yung in-install mo sa cellphone mo para ma malink mo yung VT Markets na broker dun sa MetaTrader 5 or MT5. By the way, yung MT5 ay downloadable po sa ating Play Store or App Store. Okay? Dito tayo nagpe-place ng trade just in case na nagbato ng signal si Coach JC. Okay? So sabi dito, MetaTrader 5 will be used to link your broker for trading. So yun yung step 5. Step 6, ito na po yung ililink natin yung demo account natin sa MT5 natin. Okay? Yan. So, ang una po natin gagawin muna, hindi muna tayo magla-live account, kundi demo. Kaya dapat as early as now para makasabay ka sa mamaya sa pagte-trade. Magsasample mamaya si Coach Cham. Kailangan po na i-connect nyo na po yung yung demo account nyo sa VT Markets dun sa MT5 nyo. Okay? Kung hindi pa, yun, dapat mag-guide kayo nung coach nyo or yung enroller nyo. Okay? Step 7. Ito na yung attend onboarding for new students. Ito na yung ginagawa natin, step 7 na po. Okay? Yun, at least naka-attend ka, kumbaga, ito ay importante na dapat material mo, importante training. Ang ginagawa po natin ngayon ay onboarding for customers. By the way, iba pa po yung onboarding for affiliates, which is a separate training po yan. Usually si Coach JC yung nagkakandak ng training ng affiliate onboarding. And ako naman sa customer onboarding. Okay? Then step 8, ito na po yung ma-access mo dapat yung mga LCR tools and watch yung mga training videos na kinandak namin dito sa LCR Capital. Yung una, dapat ma-familiarize mo yung sarili mo kung paano ba ma-navigate yung MetaTrader 5. Ito po yun, dito po yun i-click mo lang dito sa link na to. So automatic mapupunta ka, mare-redirect ka dito sa link na to. And ito na yung mga parts ng mga MetaTrader 5.
Yan. Mamaya i-explain further yan ni Coach Cham. Yan. Tapos, yung kung ano ba yung ano, this is where you will see the currencies. Yan sa quote. Yun sa chart, ano ba yung mga time frame na yan, ano ba yung mga indicators, nandyan yan. Tapos yung mga trend lines. Tapos nandito rin yung ano ba yung mga lot size, yung mga open orders. Yan. Nandyan po, kumpleto na po yan. Okay? So yan, pwedeng i-browse nyo po yan. Nandyan yung link. Nandyan sa, ano, sa yung complete onboarding diyan sa chat box niyo, no? Sa step 8 po 'yon kung gusto mong 8A kung gusto mong ma-access yung pag-navigate sa MT5. Okay? Next, access video training on how to copy VIP signals. So dito po meron rin pong link dito para yung previous na training na kinandak namin kung on how to copy VIP signals. Panoorin nyo po yan. Okay, medyo matagal lang yan, 2 hours, 11 minutes. Yan. So kapag inopen nyo po yan, ma-redirect kayo dyan sa video training na yan. Okay? Next, ito yung ano, yung video training how to copy VIP signals. Then yung 8C, access tools and video training on the art of risk management. Bale to dito po kapag click mo po to, ito yung proper risk management naman. Yun sa 8C, yung unang link diyan. Yan yung proper risk management. Ito po, always remember na yung success sa trading is determined by your consistency or your consistent profitability over an extended period of time. Hindi yung paldo ka nga ngayon pero bukas or mamaya ano ka naman, sunog. Kaya dapat ano po, meron tayong proper discipline na ma-develop dito sa trading natin. Ano ba yung mga do's and don'ts? Una, always put stop loss, yung do's. Ito po yung wag nyo kakalimutan, yung pagsiset ng stop loss. Yung take profit, pwedeng ano na po kayo? Pwedeng TP when happy kayo? Or pwede kayong mag-set ng TP1. At least TP1 sa ating VIP signal. Okay? Then, do's pa rin, stick to your trading plan. Mamaya magsasample po tayo ng trading plan. Of course, sa trading plan, nandyan yung ano mo, ano ba yung lot size na gagamitin mo with VIP, and ano ba um, yung target profit mo for a day. Okay, meron na po yan. And also, use lot sizing that is proportionate to Auntie, your bye. capital. Yes po? Okay. Yung lot sizing po dyan, yung na proportionate sa capital, meron po tayong risk management calculator. Mamaya i-ano ko po yan. I-explain ko po kung paano nyo gagamitin. Okay? Yan yung do's. And those naman, do not over leverage. Ito po yung huwag kang gagamit na masyado malaki leverage. Pwede 500 or 1,000 na leverage. Huwag ka nang gumamit ng 2,000, sobrang laki na yon. Kasi pwedeng i-allow ka ni ano ni broker ng mag-over trade kaya ganun kasi naka-over leverage ka. Pero kapag ganun po, mas mabilis kang masunog. Okay? Kaya dapat tama lang yung leverage na gagamitin mo. 500 or 1,000. Then do not overtrade. Ibig sabihin po nito, huwag kang magte-trade ng sobrang dami. As a newbie, pwedeng tatlo muna. Tatlo muna habang nakademo ka pa, tatlo. Tapos kapag along the way, magdadagdag ka ng isa, tapos along the way, magdadagdag ka ng dalawa, kaya pwedeng hanggang 5. Okay? Tapos do not be greedy. Yan. Huwag yung kapag ano ka na, nakapag profit ka na, nahit mo na yung profit for a day mo, then gusto mo pang lumaki yung profit mo, baka mabawi lang yan. Kapag natapos ka na yung ano, nahit mo na yung profit mo for a day, pwede ka na mag-stop. Magpakaabala ka na sa ginagawa mo. Also, avoid revenge trading. Na tipong kapag natalo ka naman, ang mangyayari is mag-ano ka, magre-revenge ka. Sasabihin mo, babawiin ko to. Mag-over ka ng ano ng lot size mo. Imbes na 0.01 lang, gawin mo 0.1. Nako, mabilis masunog yan. Believe me, kapag ganyan yung ano mo, yung naging attitude mo. Kaya dapat stick to the plan lang tayo. No, kung 0.01 lang yung lot size mo, sige, 0.01. Then, habang nasa demo ka pa yan, pwede mong i-check ano ba kapag nag ano ko gradual na 0.02, 0.03, 0.04 hanggang 0.1.
then babalik ka sa 0.01. Okay? Kumbaga, inano mo lang, chinek mo lang ano bang magiging effect kapag nilaki mo yung lot size mo. Habang nakademo ka pa. Pero, along the way, babalik ka sa 0.01 na lot size na isa-set mo dyan. Okay? So, yan. Next, balik po tayo dito sa ano sa step 8 C. Ito naman, okay na tayo sa proper risk management, yung mga do's and don'ts. Next, click here to watch recorded video training ng Art of Risk Management. Ito po yung kinandak namin ni na Coach Eman and Coach JC. And I think si ano rin nag-conduct din dito. Coach. Yan, subukan natin yung ano. Shipping quote just got so much easier. Your competitive shipping rate. Si Coach Lightning Champ, fast. kasama niya dito. Ayan. So yan, nandito na rin po yung ano, yan. In-explain ko rin po yung kung paano yung paggamit ng risk management calculator. Tapos si Coach Eman naman, kung ano ba yung mga ano natin dapat na gagawin sa pagka-trade. Ano ako, 60%. Yan. Okay, so yan po. Kumpletos regados na po yung ano natin. Itong ginagawa natin po dito na yung mga video trainings po natin dyan. Okay? So yan po. Yan yung click here to watch recorded video training. Then, ano pa ba? Yung risk management calculator. Nandiyan rin po, andito po yung ano, yung link ng risk management calculator. Ito yan, i-click ko yan. Then automatic, redirect tayo dito. Okay? So kung ano man po yung lot size na gagamitin mo, magdedepende yan sa at saka yung type of account na gagamitin mo, magdedepende po yan sa capital na gagamitin mo. Pwede po ba mag-suggest kayo kung ano yung capital na plan nyo na i-capital dito, yung capital nyo na plan. Mag-suggest po kayo, magkano? $100, $200, $300, or $500? Sige po, para sampulan natin tong risk management calculator. Pwede po ba mag-sample tayo? Kaya mag-chat tayo kung ano yung gusto yung capital na gagamitin natin dito. Sasampulan natin. Sige po. Anong kapital? Okay, $300. Okay. Sige, $300. So, ang gagawin niyo po, modify only the yellow cell. Ito lang daw ang imo-modify natin to enter the capital. So, i-enter ko $300. Then, ang gagawin ko, click enter. So, mangyayari po niyan, magsasuggest niya siya kung anong type ng account ang gagamitin natin. So in this case, standard account daw yung gagamitin natin. Okay? Then the system will suggest the type of account. Tapos choose your risk appetite. Kung low risk ba, ito yung gagamitin mo. Kapag low risk, ito yung lot size na gagamitin mo. Or high risk. Ito naman yung lot size na gagamitin mo kapag high risk. Kapag low risk tayo, kumbaga hindi tayo ganun ka-high stake kapag lang tayo, 0.01 lang yung lot size na gamitin natin using standard account. And nandito na rin po yung PIP computation kung magkano ang mahihit sa'yo kapag nag-profit ka sa TP1. Yan, TP1, 1.5. TP2, $3. TP3 ay $5. Kasi po, kumbaga, itong 0.01 na yan, sa TP1 na 15 pips, ang equivalent profit mo ay 1.5. Sa TP2 na 30 pips ay $3. Sa TP3 na 50 pips ay $5. Nandito rin po kung magkano yung malolos mo dyan. Since 50 pips po ang SL natin, kaya negative $5 po yan. Kapag nahit tayo ng stop loss, since iisa ang SL natin sa lahat ng ng trades natin, kaya ang assumption natin ay $5 each trade yan. Kaya $15 in total. Pero ano po, these are just assumptions. Kasi hindi naman po eksakto kung ano yung entry na sinend ni Coach JC. Entry price, hindi po natin doon na iseset yung entry rin natin kasi execution natin depende kung ano yung current price. Okay? Kaya ito lang po ay assumptions. Magkakaroon na po kayo ng assumption kung magkano yung possible loss nyo
kapag nakita kayo ng SL doon sa 3 trades na binato ni Coach JC tapos in-execute nyo. Okay? Then, nandito na rin po yung target profit mo for a day. Doon sa $300 na yan, meron kang 10% na target profit which is 300 times 0.10 equals $30. Yan yung target profit mo for a day. Ibig sabihin yan, kapag na-hit mo na yung $30 and above na profit, pwede ka nang huminto. Okay? Or, yung iba naman 5%, ito naman ay yung target loss mo, which is 5% ng $300 is $15. Ibig sabihin ito, kung ano man ang mauna sa profit or loss mo, dapat huminto ka na dyan. Or pwede mong i-adjust to kung 10% din, ang gusto mo na target loss mo, pwede mo namang gawin rin yan. Pero dito sa risk management calculator, pwedeng sa ano lang tayo, 5% lang. Okay? Kung ano man yung mauna dito, kung either nag-profit ka ng $30 and above or nag-loss ka ng $15 or above, pwedeng stop ka na. So yan po, ang target profit mo for a month naman, since $30 yan, times 20, kasi 20 days, no? Kasi Monday to Friday and 20 days per month. Kaya 30 times 20, ang target monthly profit mo ay $600 per month. Kaya kuhang-kuha mo na po yung pang-renew dito. Okay? Yung pang-renewal, yung monthly renewal. Then nandito na rin po kung ilang SL hits bago ma-wipe out, 60. Ibig sabihin 60 trades bago masunog yung account mo. Kaya kumbaga safe pa rin ito. And ilang sets naman, since tatlong trades per set yung binabato ni Coach JC, 20 sets ng VIP bago ka ma-wipe out or masunog. Okay? And kapag high risk taker ka naman, ito naman yung lot size mo. Instead of 0.01, 0.02. And meron na rin pong equivalent profit yan. And equivalent loss, and yung daily target profit, meron na rin po yan, daily target loss. Kung ano man yung prefer mo, either low risk or high risk. Pero sa high risk, mas mabilis kang ma-wipe out. 30 SLs lang. Pero mas malaki yung target profit mo. And the monthly target profit ng high risk is 1,200. Kasi $60 yung daily target profit, kaya $60 times 20, kaya yung 20 days, kaya $1,200. Okay? So yan. Okay, so I hope okay po ito calculator natin. Risk management calculator, nandyan na po yan. Nandito po sa link na to. Dito sa HC. Yun sa pangatlong link. Okay? Tapos make sure you follow your trading plan. Yung trading plan sample po, i-click nyo rin lang dito sa link na to and mare-redirect kayo. For example, yung kanina natin, $300 yung beginning balance natin. By the way, pwedeng i-download nyo na lang po to. Ang gagawin ko, mag-change ko. Hindi, yan, change. So, $300, ang gagawin nyo dito sa beginning balance, yung kanina sinample natin, and ang projected natin, ano ba yung projected natin dun sa risk management calculator? Projected ay $30 dun sa 300. Okay? Sa projected weekly. So 30 times 5 kasi Monday to Friday. So $30 times 5 kaya $150 per week. Okay? So $30 times 5 days per week kaya naging 150. So ibig sabihin nito, ang target profit mo ay $30 per day, no? $30 per day, $30 per day. I-ano mo lang po itong mga yellow cells. Yan po yung papalitan mo. Then yung target loss mo, ano yung target loss na sinet natin dito sa risk management calculator ay $15 daw. So i-ano mo dito, $15, 15, 15, 15, $15. Yan yung target loss mo. Then wala ka pa dapat na ano dito. Wala ka pa dapat na actual kung ano yung target, ay kung ano yung naging profit or loss mo. For example, Monday. Monday ay nag-income ka ng $35 kasi above dun sa $30. Then Tuesday,
nag-income ka ng, oops, nag-income ka ng, say, $32. Wednesday, nag-income ka ng, ano ba yung ano, sample, $35. Thursday, $33. And Friday, for example, natalo ka ng Friday kasi napaka-volatile ng market. Natalo ka ng, sabi mo ng $20. Yan. So, natalo ka ng $20, ang nangyari, automatic na magko-compute yan kung magkano yung naging profit mo. Equals sum pala, hindi ko pala na yan. Sum nito, yung apat na yan. So yan, $115. So, although hindi mo na hit yung yung $30 kasi dun sa talo mong isa, pero at least $115 pa rin yung panalo mo, 'di ba? Yung gain mo. Yan. Okay, yan. So yung $115 na yan, itatabi mo na yan. Itatabi mo na doon sa sa kapital mo para risk-free ka na. So $115 yan na yung i-withdraw mo na. Okay? Or pwedeng i-transfer mo naman sa ibang account, ibang trading account doon sa VT Markets hanggang sa maging risk-free ka na. For example, week 2, nag-income ka ng 300, say, 3, $250, di ba? $250. So, mangyayari, 115 plus $250, ilan yun? Well, sum. Plus $250, so $365. Ibig sabihin nun, i-ano mo na, itabi mo na rin yung $250 na naging capital mo after a week. So, nilalaro mo na lang dito ay $300 na, kumbaga, profit mo na yon, part ng profit mo, na natabi mo na yung $365. So, risk-free ka na dito. Di ba? So, ganun po yung, yung ibig sabihin nitong trading plan na to. Okay? Yan. Trading plan. Ano po yan? Yan, make sure you follow your trading plan. Tapos, ano pa ba yung ano? Next is yung demo trading. Ito na yung i-discuss ni Coach Cham para sa ating kung paano ba i-navigate yung MT5. Tapos, after ni Coach Cham, si Coach Emma naman, tuturuan naman tayo ng proper layering. Si Coach Cham, kung paano navigate ng MT5 and kung paano mag-place ng orders, kung paano mag-set ng TP and SL, and kung paano sumunod sa VIP signals. Ganon rin po, pati si Coach Eman i-explain rin further naman yung layering. Okay, thank you very much. And I hope na may natutunan kayo and may nakuha kayong value. Unless meron po kayong tanong bago tayo mag-proceed doon kay Coach Eman. Okay? May tanong po ba? Ay, kay Coach Cham pala, bago tayo mag-proceed kay Coach Cham. I should say. May tanong po ba doon sa na-discuss natin? Okay? May tanong po ba? Kung wala pong tanong, ako po ay may yung idadagdag lang. Pagkatapos po pala ng demo trading, live trading naman po. Huwag po tayong magpo-proceed sa live trading nang hindi pa tayo profitable sa ating demo account. So, I suggest na 3 to 7 days kang dapat profitable sa demo trading bago ka mag-fund sa live trading, bago ka sumabak sa live trading. So, yun lang po idagdag ko. Yun, thank you very much. And yun, ipasa ko na po yung floor kay Coach Jam. Yun. Yun, palakpakan naman po natin. Nag-i-echo ako. Yun, palakpakan naman po natin si Coach Alan. Mag-open camera naman po tayo. Kanina pa po salita ng salita si Coach Alan. Wala kaming nakikitang ibang tao. Kami-kami lang. Yan. Sige na, mag-open camera na tayo para magkakilakilanlan naman tayo dito, no? Sige po, wag po kayo mahiya bago po tayo magsimula ng ating turuan. Si Ma'am Debs, oh, nakaano pa. Yan. Sige po, yung iba po, talaga po bang mahiyain kayo? Paano ko po malalaman kung nakapag-open na kayo ng MT5 nyo, ng ano nyo? Sige po, wag po tayo mahiya. Nandito po tayo para matuto. Yan, ginagawa po namin to sa inyo para po ituro yung mga ano.
mga knowledge namin na sa trading para mas mapadali yung ano, yung trading journey nyo. Ayan. Ayan, si Ma'am Celine lang, at si Ma'am Debs ang nag-open ng camera. Yung iba po, sige, sige. Ayan. Coach, pasuyo po ulit natanggal na labas ko kasi yung ano yung isang yung sa phone para po makapag-share screen ako. Ano yun, Coach Cham? Ano, hindi, kay Coach JC po, pa ano ulit, pa co-host po nung isang phone. Okay. Rinig ba tayo ni Coach JC? Natanggal ko kasi, Coach. Oo. Mukhang co-host ka na, Coach Cham. Hindi yung isa, Coach. Check ko nga. Ano ba yan? Yung Cham o yung Yung Cham? Christian, Christian Coach, yung Cham o Christian. Campo? Yung Christian po. Ay, mukhang yung isa yung naging kino-host ka ni Coach JC. Yung Cham Oo. lang na ano. Guys, wait lang. Ito na. Sorry. Yan. Sige po. Sige po, sige po. Alright, done. Sorry. Thank you, Coach. Tanggal lang natin itong... Yan, mag-share lang po ako ng screen. Yan. Yan, kita na po yung screen. Yan, sagot po kayo sa ano. Kasi ang nakikita ko lang dito si Ma'am Debs, tsaka si ano, Ma'am Flor, and si Ma'am Celine. Yan. Kita na po ba yung screen? Yan, type 1 po kayo. Yan. Tapos maganda po niyan, mag-open po tayo ng MT5 natin para habang tinuturo po natin is nakakalikot na rin po natin yung MT5 natin. Okay? Yan. Sige po, open niyo po yung MT5 niyo. Yan. Lalo na po yung sa mga zero knowledge pa po sa trading yan. Sana po para makasunod kayo. Okay? Ah, so, eto po, ang ituturo ko po kung paano po i-navigate, no? Kung paano i-navigate si MT5. So, dito po natin makikita, ayan, sa pinakakanan, yung katabi po nung parang orasan, pag clinic po natin siya, ayan po yung buy and sell button natin. Ito yung buy, ito yung sell button, and then, ito naman po yung ano, mga lot size. Kung magpapalit tayo yan, tatype lang natin dyan yan, 0.01, 0.02, 0.03, yan. Depende po doon sa kapital. Kaya po meron ginawa po si Coach Alan na calculator para doon na po natin mahahanap kung ano ba talagang kapital, yung proportion doon sa account natin. No? Yan. So, sa 0.01 po muna tayo. So, paano ba natin mahahanap ngayon kung saan yung gold? No? Kasi gold po ang tinetrade natin. Kung makikita nyo po dito, gold yung nakalagay. Pupunta lang po tayo dito sa quote. Yan. Click natin yung quotes. And then yung plus sign lang tayo and then find symbol. Type lang po natin dyan yung XAUUSD. And then click lang po natin siya. Yan. Pagka meron na po siyang check, okay na po yan. Naka-add symbol na tayo. And then, hold lang po natin siya tapos chart. Yan. Tapos, mapupunta na po tayo dito sa chart natin. So, dito po sa, ano, sa MT5, meron po tayong tinatawag na mga time frame. Yan. Yung time frame po, itatap lang po natin yung screen natin. Yan. Yan. Makikita na po natin dyan yung mga time frame natin. So, ngayon po is nasa 15 minutes time frame tayo. Yan, meron 30 minutes, meron 1 hour, meron 4 hours. So, ano ba yung pinagkaiba ng mga time frame na yon?
So, yung mga time frame po na yun, kung nakikita niyo yung maliit na kandila na yan, tapos meron pong oras dito, bago po matapos tong isang kandila na to is 4 hours po yung oras niya. And then pagka binaba po natin, syempre, ayan po yung 1 hour candle bago matapos. Yan, yan, yung 1 hour candle bago matapos. And then pag binaba pa po natin ng 30 minutes candle siya bago matapos. So para pong zinuzoom lang natin kung ano ba yung laman netong 4 hours candle na to, pababa. Siyempre, pagka dito po sa atin, ang ginagamit po natin is 15 minutes or 5 minutes. 5 minutes candle. Yan. Wala. Yan. Ayan po kandila na yan is 5 minutes siya bago matapos. So, pwede pa natin babaan ng 1 minute or pwede pa natin taasan ng 15 minutes. Pero ang marirecommend ko po is 5 minutes or 15 minutes lang tayo para mas makita natin. Yan. So, paano ba tayo ngayon magpe-place ng trade? According na agad to doon sa VIP signals natin, okay? So, kunwari, sabihin po ni Coach JC na gold buy now. Yan. So, mag-e-execute po tayo ng trade. Kunwari, sinabi yun, gold buy now 3336. Yan, nakikita po natin, 3336. So, magkiklik lang po tayo ng isa na buy. Yan, buy tayo. So, andito na po yung trade natin na isa. Yan. Ayan na siya. Tapos, paano po natin siya makikita? Saan natin siya makikita? Dito po sa trade. Yan, click lang po natin yung trade. Ayan na po siya. Nandito na siya. Yung 0.01 na lot size na ginamit natin. Okay? So, paano ba natin siya lalagyan ng manual na TP and SL? So, hold lang po natin to. Tap natin, hold. Modify position. Click yung modify position. And then, meron na po dyan na SL and TP. Kunwari po, ang sabi po niya sa SL, dahil, kunwari, ang SL natin is 3333. Ayan, 3333. And yung TP natin is 3338. 3338. Tapos, modify lang po natin. Ayan, tapos done. Tapos, pagtingin po natin sa chart is nakaset na po yung SL natin and yung TP natin. Okay? So, pagka-clinic nyo po yan is makikita nyo kung magkano po yung pwede nyong mapanalunan and yung possible nyong loss. Sa one trade lang po yan, okay? Yan. Nagigets po ba? Yan. Tapos, pagka i-close po natin yung trade na yan, pupunta po ulit tayo sa trade. Okay? Pagkapunta natin sa trade, hold lang natin to, hold lang, and then close position. And then close with profit. Yan, close ko na. So, makikita po natin siya dito naman sa history. Yan, sa history. Pagpunta natin ng history, meron na po tayong napanalunan na 0.04 doon sa trade na yon. Eh, syempre, tatanungin nyo, Coach, paano po yung iba nakikita ko, bakit ang dami nilang trade? Bakit multiple yung trades nilang ginagawa? Doon po sa calculator ni Coach JC na ginawa, ay ni Coach Alan na ginawa, is meron po doon tatlong entry, tama? 0.01, ay, TP1, TP2, TP3. So, ang gagawin po natin, pwede po tayong mag-buy ng tatlong beses para kuhain natin yung TP1, TP2, and TP3. Okay? And then, kung ano po yung nakalagay doon ni Coach JC sa TP niya, ayun po yung itatype natin. Yan. Kunwari, yan. Modify. Ang SL, sabay-sabay naman ng SL, sabi na 3333, yung TP1 is 3337. Sabi natin 3337. Tapos yung pangalawa naman po ulit, modify ulit natin. Ang SL po, same, 3333. Tapos, 3337 yung kanina, gawin natin 3338. Kunwari, 3338 ang TP2 natin. And then, yung pangatlo naman po is pipindutin po ulit natin, modify. Yan. Set ulit natin, 3333. And then, yung TP po is 3339. Okay? Tapos modify po ulit. Pagpunta po natin sa chart,
Yan, makikita na po natin yung SL natin is isa lang. Kasi puro sa ano lang. Ayan, hit na yung TP1 natin. So, nung na-hit po yung TP1 na yon, nakita nyo, nag-close na po siya, napunta na siya sa history. Okay? Yan. So, ayan, TP1, TP2, and TP3. So, naset ko na yung TP1, TP2, TP3. Once na madaanan niya yun, yung TP1 or TP2 is automatic po siyang magko-close position na. Ayan. So, nasa history na po siya na nag-close na yung position. Nananalo na tayo doon sa trade na yun. So, aantayin na lang po natin na tamaan tong TP3. Pero pagka nakita nyo po, yung iba, bakit ang bilis? Ano, sabay-sabay, kino-close na nila yung trade nila. Ayan. Kasi hindi na po nila inaantay yung TP2 or 3. Ang ginagawa po nila, ayan, kunwari yung entry, yan, mag-add ako ng entry, yan, mag-add ako ng position. Yan. So, kunwari, yung in-add ko position na yan, pupunta sila sa trade. But, assuming natin, nag-blue na lahat to. Okay? Assuming lang natin, ha, nag-blue na. So, paano ba nila i-close yan ng sabay-sabay? So, makikita niyo po yung tatlong tuldok doon sa taas ng number yan. Basahin niyo yung position, yan, yung kahilera ng position na yan, nandun po yung tatlong tuldok. Ayan, makikita niyo na po yan. Pag clinic niyo yan, close all position. So, pag nakita niyo nag-blue na ganyan, pwede niyo na pong i-close all. So, sabay-sabay po siyang magko-close. Hindi niyo na po iisa-isahin. So, nandun na po siya sa history lahat. Okay? Yun. Tapos, yan. Ito naman, yung break-even naman na tinatawag. Yan. Sana nakakasabay kayo, mag-chat kayo pag kahit meron hindi naiintindihan. Para alam ko yung, ano, yung babalikan natin. Okay? So, yung break-even naman po na tinatawag, ito, kunwari po is, yan, kunwari po, nag-buy tayo dito sa position na yan. Mara, nag-buy tayo dyan, yung SL natin dito, yan, SL natin dyan. Tapos yung TP natin is kukunin natin yung TP3, kunwari. Eh, umangat na yung price. Nakita po natin, etong price na to is umangat na. Okay? Para maging break-even po tayo, eto po is iaangat lang natin dito above ng entry point natin. So, kung makikita nyo po dito, meron na po tayong profit. Di ba? Kahit po bumaba pa yung price dito, hindi na po tayo matatalo. Meron pa rin tayong profit. Kasi bin-break even na po natin, above break even na ngayon tawag dito kasi yung break even is saktong-sakto lang doon sa position natin. Kung saan natin nilagay yung position. Yan. Naintindihan po ba? Sagot po kayo, sagot. Yes or no? Yan. Mag-type naman kayo, yes or no. And then mag-ask din po kayo ng questions, ha? Yan. So, Yes, yes. yun, klaro, klaro, yan. So, ganun po yung tinatawag natin na break even. Pagka inaangat na ganun. So, paano naman po yung layering na tinatawag? So, ituturo ko lang yung layering kung paano siya, pero i-explain further pa ni Coach Eman kung paano ba mas maganda siyang gumagana. Na, kasi yung iba nagugulat, bakit sila nag-profit sa layer? Bakit ako all red pa rin? Kasi po, meron pong technique na tinuro si Coach Eman kung paano magiging sakto lahat. Okay? Kunwari, mag-aano tayo. Magbabay tayo kunwari. Buy. Eh, ang nangyari, nung nag-buy po tayo is yung price is bumagsak. Okay? Kunwari, bumagsak yung price. Eto, kunwari, yan. Bumagsak dito yung price. Ah, wala. Yan. Kunwari, bumagsak dyan yung price, di ba? So, ayan na po yung isa nating layer. Kunwari, bumagsak pa yung price ulit. Yan. Kunwari, ilagay ko lang muna yan. Kunwari, bumagsak pa ulit yung price. Dito naman, yan. Iseset ko po ulit yan. So, ayan po yung layer na tinatawag. So, nililayer ko po yung trade habang bumabagsak. So, ano po ang advantage ng layer na yon? Kung mapapansin nyo, eto, kunwari, eto, yan, ang SL natin is 3332. Ay, hindi, gawin natin 50 pips. Yan.
3331.85. Modify ko. Tapos, etong isa natin, yung nilayer natin sa baba is, lalagay ko ulit doon yung position, 3331.84. And then yung isa pa pong position na layer natin, ilalagay ko po ulit yung SL. Yan. So, kung mapapansin nyo, ang pagkakaiba niya, yan. Yung pinakauna nating position, magkano ang magiging loss natin? $5, tama? Okay? Pero yung second position natin, etong second position natin na to, naging $4 na lang. So, lumiliit yung risk natin ng pwede nating matalo. Di ba? Yan. Tapos, etong third layer natin, yan, etong third layer natin na to is $3 na lang, 3.46 na lang. So, kung sa calculator, talo ka ng 555, pag nag-layering ka, hindi 555 yung talo mo. Hindi $15. So, mababawasan. Ilan lang yan? Di ba? 5, 4, 3. Di ba? Mas mababa sa $15 ang magiging loss mo. So, ano naman ang advantage nito pag sa mananalo ka naman? Kunwari, ito, lagay natin, kunwari, yan. Ang magiging take profit natin is, kunwari, yan, 3339. Yan. Lahat iseset ko ng 3339, ha? Okay? TP, 3339, 3339. So, kung makikita nyo, ano magiging advantage? Etong first layer natin, ang mapapanalunan lang natin is, hindi kita ka, inuusog ko eh. Ayan, $2. Matatalo tayo ng $5. Mananalo tayong $2. Etong second layer natin na to, pagka clinic ko yan, $3 yung mapapanalunan natin. Di ba? Habang bumababa, lumalaki yung chance ng mapapanalunan natin kesa sa matatalo natin. So, ayun yung advantage ng layering. Lalo na pagka tama yung pagkaka-place ng layer. Okay, guys? Gets ba? Gets? Ayan. Ganun siya. Siyempre, pagka na-hit yung SL, hit yung SL. Siyempre, hindi naman 100%, no? And then, meron pa, minsan kasi, si Coach JC po is nagpapa-adjust siya ng SL. Pagka sinabi na, I will move my SL to this price. Kunwari, sabi niya, i-move niya sa 3329. So, punta ka sa trade, hold, modify, baguhin mo lang to. Baguhin mo lang yung SL. Yan, gawin mo lang 3329. Ay, 339. Tama ba? 332 lang pala, 332. Yan. So, nabago ko na yung SL, naging 332. So, lahat, gagawin kong 332. Kung kunwari, nagpa-move si Coach JC, no? 332. Yan. Tapos, yung isa pa, modify, edit, 332. Yun. Pero, ayun yung manual, no? Yung manual na pag-edit. Tapos, yung shortcut niya na pag-edit is, ayan, i-click mo lang yan, yung linya, may lalabas na bilog sa gitna, pwede mo na siya i-drag up, drag down. Yan, kunwari, i-drag down mo, 30. Tapos, pindutin mo lang yung blue arrow, ayun, yung blue arrow sa kanan. Pagka-click mo niyan, modify mo na recta. Yan. So, ayun yung shortcut. Pero, ang hirap lang kasi i-exacto nung pinaka-price, no? Ayun lang naman yung, niya, consequence niya. Kesa dito, pagka minodify mo dito, pwede mong ilagay yung pinaka-exact price naman. Okay, gets? Sige po, mag-type po kayo if nage-gets nyo. Type 1 if nagets. Na-miss ko po yung first part ng layering. Ano po ulit yon? Okay. So, yung layering po, sir, yan. Ang advantage lang po ng layering is ganito. Yan. Kunwari, clinic ko tong una ulit, itong una kong trade. Yan. $2 mapapanalunan ko, $6 yung matatalo. Okay? Pero yung second layer naman is $5, $3 yung mapapanalunan.
So habang bumababa po yung layer mo is mas lumalaki po yung chance ng mapapanalunan mo kesa sa matatalo mo. Kasi pagka sa matatalo mo is pababa siya ng pababa. 6, 5, 4. Pero yung mapapanalunan mo, pag sa pinakailalim ka, 3, ayan, 3 din, and then 2. Di ba? Kasi mas malapit siya sa TP. Pero dito po is, ayan, yan ba yung pag-entry mo po? Yes, yes, ayan yung pag-entry. Ayan yung advantage ng nagle-layer ka. Pero meron kasi minsan na ang nangyayari, pagka-buy mo, o kaya pagka-sell mo, is umaano na agad yung price, nag-i-spike na agad, so hindi na siya bumababa. Yun. Kaya hindi mo na magagamit yung layering pagka ganun. Pero mas okay na yun kasi dumiretso na yung price. Di ba? Yan. Any questions po? So, ayun lang naman yung navigation neto ni MT5. Tapos pagka, klaro po, salamat yan. Tapos sa trade, kung gusto mong i-close, yan, close all position. Pagka nag-blue, syempre. Pero kung gusto mong isa-isahin yung close, hold mo lang, close position, close. Yan. Hold mo lang, close position, and close. Yan. Pero pagka sabay-sabay mong i-close, kunwari, ayan, madami kang entry, hindi mo na kayang isa-isahin na i-close na ganyan kasi matagal. Pag nag-blue siya na ganyan, pwede mo nang i-close lahat ng sabay-sabay. So, all blues na yung na-close mo na trade. Ayan. Any questions po? Ayan, ano ko na ba yung layering, close all position, manual placing of trades, yan, yung TP and break even. So, dun lang naman naglalaro talaga yon kung paano i-navigate si MT5. Yan. Sige po, ano po kayo magtanong? Kung ano yung naguluhan kayo para ulitin natin ng explanation. Para i-discuss ni Coach Eman kasi yung mas ano pa, yung para gamitin ng tama yung layering. Sige po, sige po. Hello guys, nandiyan pa ba kayo? May questions ba guys? Feel free to to ask na. Wala na pong tanong. Sige po, isa-isahin ko. Ma'am Flor, meron pa po ba tanong sa MT5 navigation? Nakamute po kayo, ma'am. Okay na po, wala na po. Okay po, sige po. May recorded din naman po ito, pwede natin balikan. Ma'am Celine, para po diretso na tayo kay Coach Eman. Okay naman po. Okay, okay. Si Ma'am Debs, alam na ni Ma'am Debs yan. Yan. Debbie, Nariam, Beth. Yan, okay naman po. Yan, Nariam, okay. Marjorie, Irene, Jeopardel. Yan. Okay po, okay. Yun. Sige. So, thank you po at yan. So, ngayon naman po is i-discuss po ni Coach Eman. Saan ba si Coach Eman? Yun. Yung poging-poging coach. Ano eh. Naka-crocs gang eh. Yes, hello everyone. So, Grabe. si Coach Eman, i-discuss Andali, naman mahina niya pala ako. paano ba ginagamit ng tama, ng eksaktong-eksakto yung layering yan. Sobrang Yo. mapapakinabangan po natin to kaya yan. Pakinggan natin ng maigi. Okay, okay. Coach Eman, take the floor. Alright guys, hello everyone. Naririnig ba ako? Pa-type 1 naman ako sa chat. Loud and clear ba? Asan na yung ano ko? Dali lang, open ko lang to. Yan, 1 daw. Alright. Dali, ayusin ko lang. Ano ba? Exit. Ayun pala. Dali lang po open ko lang yung... Kala mo naman kung ano yung i-open eh. Mag-open lang naman ang screen. Alright, kamusta kayo guys?
Ayan, I think ang dami nyo na natutunan, no? Hindi naman na masyadong mahaba kasi itong part na ituturo ko po. By the way, palakpakan natin syempre si Coach Alan. Napakalupit ng tinuro niya. And nakita ko yung ginawa niya, no? May website tayo, di ba? Dito lang yan sa LCR Capital. Click mo na lang. Tapos malalaman mo na kung paano gamitin yung calculator. Sa mga hindi po nakapag-umpisa, no? Tinuro po ni Coach Alan kanina paano gamitin yung calculator. Kumbaga ano yung lot size na dapat mong gamitin, which is very, 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 very important. Alright? Makalimutan nyo na po lahat, wag lang yung lot size. Alright? Kasi yan po ang magsasabi kung magkano yung magiging talo mo. At the same time, syempre, yung panalo mo din. Alright? So wag lang din puro sa panalo nakatingin, ha? Ngayon pa lang, guys, ha? Ngayon pa lang. Sa kahit talo po, dapat ina-anticipate mo. And yun po yung nagse-separate sa mga bago na trader, yung mga newbie na trader, doon sa mga professional na or matagal na po sa trading. Kasi yung matatagal na po sa trading, ina-anticipate na rin magkano yung possible na talo. Alright? Kasi kung halimbawa, puro panalo, doon po tayo kasi nagkakaligaw-ligaw eh. Diba? Napapansin nyo, meron ba dito nagte-trade na? Pataas nga ng kanang kamay. Meron dito nagte-trade na. Ayan, si Ma'am Flor de Lisa. Ayan, for example. Ma'am Flor de Lisa, ikaw ba ay kumita na? Pwede po kayo mag-unmute po. Ayan. Asan yung unmute ni ma'am? Sige po. Kumita na po ba tayo? Hello po. Opo. Kumita na. Alright. Matagal na po ba kayo sa trading by the way? Bago lang po. Bago lang po. Mga gaano katagal yung bago po? Actually, nung July 6 lang po ako po. July 6 lang? Tapos, nag-start nung last week lang. Last week lang. Alright. So, July 6 nag-start. Parang more or less mga 2 to 3 weeks pa lang po kayo. Tama po? Opo. Alright. So, kamusta po yung naging trading journey nyo lalo nung umpisa? Para at least kung sakali ma-share nyo lang din sa kanila. May mga losses po ba? Okay lang po kahit ikwento nyo po dito kasi lahat naman tayo dito trader po eh. Opo, may mga losses din siya Okay. po. May mga losses din May po. mga time kasi na hindi ko naabutan. Tapos minsan, nung Friday kasi, hindi ko alam kung paano napindot-pindot siya na kasi nasa labas ako, umuulan. Opo. Tapos bigla yung may mga talo. Kumbaga napindot habang nasa bulsa. Napindot siya habang, siguro coach. Tapos Okay. pagtingin ko, doon ako ninervous kung anong gagawin ko. Okay Hindi ko po. alam kasi puro red siya, kaya, Opo. ayun. Pero Pwede so pa far naman sa po journey nyo, password tanggalin natin yung ano po? Ano yun, coach? Pwedeng lagyan ng password yung MT5, di ba? Pwede, yes, correct. Ay, Actually, pwede pwede mo rin po naman ba? i-close na lang yung application pag hindi mo gagamitin. Para to be sure lang. Opo. Para O kaya safe lang. pagka, Kasi halimbawa, yung button. alis kayo, Yung lipat kayo button, ng account na lang na demo. disable yung button, Kung coach. mapindot man, demo siya, di ba? Disable yung button para hindi yung buy and sell. Pwede rin yun, no? Yung one-click trading, pwede nyo rin i-off. Para at least, sa one-click trading ka lang naman po kasi makakapag-trade ng mabilis eh. Kapag naka-off po kasi yon, at least mga 3 pindot yata or 2 pindot bago ka makapag-execute ng trade. Opo. Ayan, so at least may natutunan tayo kay Ma'am Flor de Lisa. Thank you for sharing po, no? So, alam na rin ni Ma'am Flor de Lisa ngayon na gaano kahalaga yung lot size, no? Tama po. Opo. Na gaano siya nakakapagpa-magnify ng losses at magnify ng profit at the same time. Diba? Yes po. Ayan. So, thank you so much for sharing po. So, yun kasi guys, yung isa sa pinakamalaga yung tinuro ni Coach Alan na yun. Kasi lot size po yun eh. Kumbaga, kahit balibaligtarin mo yung trading, merong volume na pagbabasihan kasi yung laki ng trade mo. And kahit saan ka magpunta, may lot size, hindi ka niya niiwan. Alright, kaya ang sinasuggest namin, as much as possible, we practice muna, lalo sa mga bago po dito. Practice muna tayo sa mababang lot size, ganyan, para later on saka mo i-scale dahan-dahan. Ang ganda nga ng sinabi ni Coach Alan, at least mga 3 to 5 days ba yun, Coach, na profitable ka sa demo? 3 to 7 days nga yung nilagay ko doon, coach. Ayun, 3 to 7 days, di ba, na profitable ka sa demo before ka lumipat sa live. Kasi guys, ang pinaglalabanan lang po talaga natin sa trading, lalo sa ginagawa po natin, is more or less familiarity. Sige po, banggitin niyo po ulit, familiarity. Familiarity lang po lahat yan. Kumbaga, the more na naging familiar ka kung paano in-execute, paano nagpipindot, doon ka na magkakaroon ng mas consistent na profit. I'm not saying mas malaking profit ha. What I'm saying is mas consistent na profit. Kasi ang hinahabol po natin dito, lalo sa LCR Capital, is yung consistent na profit po talaga. Alright? Hindi po natin kailangan yung one time, big time. Meron ba ditong ganun gusto?
pwede ka na mag-live na itong natin ng webinar, no? Kasi kung one time, big time, hindi po yun yung pinapangako natin dito, no? So, ang pinapangako natin dito is yung consistent na profit. Parang Chinese mindset po tayo, eh. Diba? Kaya po medyo singkit din yan si Coach JC, diba? Kasi parang Chinese din, eh. Ayan, diba? Kasi ano lang, yung small pero consistent profit, sabi nga, mas effective pa po yun, eh, kaysa dun sa one time, big time. Totoo po yun, no? Alright. And then, syempre, palakpakan natin si Coach Cham din sa tinuro niya, yung sa MetaTrader 5. Alright. Lalo sa mga bago dito, I surely know na ngayon mas capable at mas alam mo na ano itsura ng MetaTrader 5. Believe me guys, galing din po kami lahat kasi dyan. Di ba? Yung hindi mo pag-open mo, ang daming gumagalaw, ang daming pwedeng pindutin, di ba? Hindi mo alam ano yung gagawin. Alright? So, yung ginawa ni Coach Cham, yun na isa sa pinaka-effective na nakita ko. Di ba? May mga arrow pa siya. Diba? Ito yung talo mo, ito yung panalo mo. Tapos yung funds niya, 1 million. Grabe, sana all. Ayan. So, ano naman po di ba? Kasi demo account siya. No? Pero grabe, 1 million yung pera. Imagine mo kung totoong ano yun. Totoong pera yun, di ba? I-attract na natin. So, anyway, yun po yung isa sa pinaka-effective na way na nakita ko. Even ako, pag nagtuturo po ako ng MetaTrader 5, hindi po ganun kalinis at kalinaw. Diba? Grabe po yung tinuro ni Coach Cham na yun, pati yung pag nagmo-move siya ng SL, diba? So, very, 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 very important po yun. Alright? Again, familiarity lang po. Sa mga bago, ilan po ba bago dito? At least para alam ko lang. Pa-type 1 nga, ay pa-type first na lang ako sa chat. Yung mga bago. Ganyan, first po. Sa laptop, sir, may tutorial ba ng MT5? Soon, pwede tayong gumawa po niyan. Yung desktop version. Alright? Pwede po yan, madali po yan. Tapos first, actually mas madali sa sa desktop kaysa sa cellphone. Ngayon nga lang marami kasing mga kung ano-anong inaano. Although madali lang po 'yan. Ayan, first time daw si Ma'am Nariam, si Ma'am Ma'am ba yun o Sir Del? Ayan. Yung mga first timers natin. All right. So ngayon, parang konti lang din naman, pero at least thankful pa rin ako sa mga nag-attend ngayon kahit hindi first timer kasi yung ituturo ko, maring may pa-aha moment ka rin dito eh. Kumbaga may marirealize ka na, ganun pala yun dapat. Alright? So, nakikita ba yung screen ko? Pa-type 3 na lang ako sa chat. Kita ba? Tingnan ko lang dito sa isang screen ko. Kita? Yes. Alright. So, kung naalala nyo, ano ba yung tsura ng chart natin? Diba? Parang ganyan lang yun eh. Pagkakaiba lang kasi doon naka-candle siya. Tama? Nung bago po ako sa trading, ang tingin ko po dito hindi candle eh. Ang tingin ko po dyan ay resistor. Tatawa si Coach Alan yan. Maalala niya eh. Naalala mo Coach Alan, di ba? Resistor yan eh. Tapos meron yung guhit din. Alright. So mga kabaro natin sa ECE. Dali na. Nasaan na yung screen ko? Ba't di ko nakikita yung mga mukha nyo? Show meeting. Saan na yung video? Video panel. Saan na siya? Ba't di ko makita? O nakarangan siguro. Wait lang po Gusto ko kasi nakikita ko kayo. Ayun pala, alright. Natakpan ko pala siya. Okay. Ayan. So, resistor po yun, di ba? So, ganito po yan. So, mabilisan lang naman to. For example, nagbigay si Coach JC ng buy. Ang tendency po kasi pag buy yung position natin, we are expecting that the market will go upward, correct? Yes? Nasa same page naman tayo lahat. Tama po. Pag nagbigay ng sell, recap lang naman to. Huwag nyo na masyadong dibdibin, alright? Pag nag-sell tayo, we are expecting the market will go down. Coach, paano kung halimbawa, nag-against sa atin yung market? What we can do is dalawang bagay, alright? So may mga trader tayo, depende po kasi ito, kumbaga discretion nyo na. Pwede po kayong mag-layer na tinatawag, and then the other one will be patamaan yung SL mo. Which is pwede rin kasi yon. Okay? So for example, nag-position tayo ng buy, we are expecting na market na aakyat siya. Ibig sabihin, nandito yung TP natin somewhere here. And then, meron tayong original position ng stop loss will be around this area kasi buy po siya. Now, meron tayong dalawang approach po niyan. Ang first approach natin is hayaan lang natin siya ng ganyan-ganyan. It's either this way or this way lang po ang tamaan. So, kung halimbawa tamaan yung SL natin, wala pong masama doon. Alright? Depende po ito again sa discretion mo. Pwedeng patamaan mo yung SL mo or mag-layer ka. Coach, paano ba yung layer na tinatawag? At anong klaseng kapital or magkano yung kailangan na kapital para at least ikaw ay makapag-layer? Alright? Magkano nga ba? Ang sinasuggest po namin, again, this is our part po, no? Kasi na-observe na po namin yan, kahit balik-balik rin natin, for example, hindi po kasi kakayanin na mag-layer ng maliit na kapital. Let's say, for example, nag-capital ka lang ng
Kahit nga $100 eh. Tapos nasa standard, hindi po kakayanin yung layer. Ngayon pa lang, wag nyo na po siyang itry. Alright? Kahit mag 0.01 na lot size ka pa, hindi pa rin po siya magiging kaya. Alright? So for example, coach, halimbawa kung 200, hindi pa rin po kaya. Alright? Ang sinasuggest po namin dyan, ang pinaka-safe na pwede kang mag-layer will be $300 plus yung bonus na 300. The reason why, kung bakit po tayo nagpa-BT market ay para po dito. Dito. Clear tayo? Lalo sa mga first timer, i-maximize nyo po yung first deposit bonus. Coach, halimbawa nag-deposit na ako ng una, ano pwede kong gawin? There are two options for you. Pwede kang gumawa ng account na bago, under ng pangalan ng asawa mo, or ng kamag-anak mo. As long as may ID siya, pwede yon. Pwede yon. Alright? Para makuha mo pa rin yung first deposit. Kasi halimbawa, nag-deposit na kasi ako, coach, ng 200 eh. Kaso hindi siya nag 100%. Kasi nga, ang minimum ng 100% deposit bonus will be $300. Alright? So, ano pwede mong gawin? Register ka ng bagong account sa under ng husband mo or ng kamag-anak mo. Basta may ID siya. Okay? Gamitin mo lang yung pangalan niya, kumbaga. Alright? Paano, coach, kung halimbawa, gusto ko, pangalan ko pa rin gamitin. Embrace mo na lang. Right? So, ano pwede mong gawin? Since nag-deposit ka na ng 200, tas gusto mong dagdagan para nga makapag-layer ka, pwede po yun. At least may deposit bonus ka pa rin na, hindi pala dollars, 20%. Okay? So may 20% deposit bonus pa rin tayo regardless kung magkano yung idadagdag mo. Ang minimum niyan will be $100. Sa $100, meron kang 20, so $120. Parang ganun. Alright? Hindi mo na makukuha yung 100% na deposit bonus kasi nga, nagamit mo na siya nung una. Alright? Sa first deposit lang po siya gumagana. Kaya as much as possible, sana, lalo sa mga bago dito, once na mag-i-start po tayo, umpisahan nyo na dun sa pinakamalaki na pwede mong ilagay. Hindi naman pinakamalaki, at least 300 pataas. Kung kaya mo 500, the better. Kung kaya mo 1,000, why not? Diba? Kasi dito po sa trading, parang negosyo po ito na sa labas, iba kasi yung kaya ng negosyo na halagang 20 mil eh. Tama po. Halimbawa, magne-negosyo ka, 20,000 yung budget, iba yung kayang ilabas nun. Pero iba rin naman pag naka-100,000 ka na budget. Tama po. Kumbaga, for example, sari-sari store compared sa grocery. Kaya kadalasan yung tao mas pupunta sa grocery. Bakit? Kasi mas maraming option. Tama? Ganon din po dito. Kumbaga, kung halimbawa, ang budget medyo maliit, mahihirapan ka kasing gumalaw po sa trading. Hindi mo to magagawa yung layer-layer po. Alright? Again, kalimutan mo na siya kung nandito pa lang yung capital mo. Or unless otherwise, may another option ka, ikaw ay mag-send account. Pag nag-send account ka, dito mo magagawa mag-layer. Pero again, manage your lot size pa din. Gamitin nyo po yung calculator na ginamit ni Coach Alan because that is very important. Clear po tayo? Alright, nakakasabay pa naman, no? Alright, so ngayon, pag-usapan na natin. Nag-buy tayo ng position. Yung isa sa mga option natin, option number 1, is ito yung entry natin. Tapos ito yung TP natin. And then, ito yung SL natin. So, kung halimbawa, sa option number 1, okay ka lang, natamaan yung SL, okay lang po yun, wala pong problema. Mako-close lang po yung trade mo, nakatulad dun sa kinompute natin. Yung halimbawa, kinompute ni Coach Alan kanina, nasa $300, parang 15 na, Coach, no? Tama ba? $15 yung SL, parang ganun sa tatlong entry. Tama? Tama. Alright. Yung option number 2 natin will be the layer. Ito. So may ibang diskarte yung layer na ituturo ko po sa inyo na para hindi kayo masyadong naiipitan at mabilis kayo makakalabas. Meron ba dito gusto matuto nun? Pa-type 1 nga ako sa chat. Yung at least mabilis kang makaka-exit agad. Meron ba dito? Yung pag sinabi, kung halimbawa sinabi ni Coach JC na blues on layer, makikita mo blue rin sa'yo. Minsan kasi ang nangyayari, pag sinabi halimbawa na blue na ni Coach JC, bakit sa akin Coach pula pa? Alam niyo kung saan nagkaiba or saan nagkatalo? Sa position. Alright, saka sa number ng trades. Ang pwede mo kasing gawin, for example, nagle-layer ka, no? Ang pwede mong gawin is pwede kang mag-enter ng isa lang muna. Pwede yun. Wala nagsabing bawal. Pwede yun sa umpisa. Halimbawa, nag-enter ka ng isa, tapos buy din siya. Halimbawa, nagkaganyan. So, initially, may TP tayo dito na ready sa ibabaw. Tapos, meron tayong SL. Ito yung original position ng SL, for example. So, ang halimbawa, sinabi ni Coach JC na buy now, pindot ka lang muna ng isa. Huwag kang pipindot muna agad ng tatlo. Alright? Huwag mo nang bibindot ng tatlo. Pwede po yun. Alright? So, pindot ka lang muna ng isa. Tapos, ang gagawin mo, halimbawa, Coach, ano na siya? Ano tag dito? Nagaganyan na, nagbo-blue na siya. Pwede mo na i-close yun. Pwede po yun.
Alright, pag sinabi ni Coach JC TP when happy, pwede po yan. No? Naalala pa po ba si TP when happy? Naalala pa? Yes. Pag sinabing TP when happy, dapat happy ka na, di ba? Eh coach, hindi pa ako happy, kaya di pa ako nagko-close ng trade. Di ba? Minsan nangyayari yun eh. Di ba? Kasi coach, ano pa lang eh, parang $1 pa lang, $2 pa lang, hindi pa ako masaya eh. Di ba? Dito nagkakatalo. Alright? Kaya majority of the time, this will be your discretion na. Kung halimbawa gusto mo ng isa rin trade, no? So for example, nagpindot ka lang ng isa, nag-TP when happy ka na dito, okay na po yun. Alright? So, halimbawa, coach, halimbawa lang, no? Hindi tinamaan yung TP. Halimbawa, hindi tinamaan pa yung TP1. Tapos, nag-blue siya, tapos bumagsak. And then, sinabi ni Coach JC na move your SL to certain area. Halimbawa, for example, ito na. So, minove na yung SL natin. Ibig sabihin, mag-start na tayo mag-layer. Naalala ilan yung enter na trade lang natin? Isa pa lang muna. Di ba ang ginagawa ni Coach JC? Pag bato niya ng buy now, for example, saka pa lang niya isi-send yung may buy na nandiyan yung mga prices. Correct? Andyan yung entry, yung SL, yung TP. Parang ganon. So, for example, lumabas na to, tapos bumababa siya, doon ka na pwede magdagdag ng layer dahan-dahan. Huwag po kayong excited, okay? Hindi po nadadaan sa pabilisan po ito. Alright? Ilatag natin siya ng dahan-dahan. Clear po tayo? So, halimbawa, yung dahan-dahan natin, may proper spacing po yan. Halimbawa, for example, 10 pips po yung gap. Or wag na natin gamitin yung pips para hindi na kayo malito. Doon na lang tayo sa, for example, na price point na lang para mas madali. Sa XAUUSD, ang masasuggest ko po na movement bago tayo maggalaw, pag for example, nag 10 pips tayo, hindi ko na papaliwanag yung pips sa price na lang tayo magbase. So let's say for example, ang price natin will be 33.30. And since buy position po ito, technically, ang ina-expect natin aangat siya. Tama po? Eh paano kung halimbawa, coach, bumababa pa siya? Sa 10 pips na gap po natin na tinatawag, ang next layer mo will be 33.29. Yan. Huwag nyo nang pansinin yung may tuldok-tuldok dito. Clear tayo? So, for example, ang naging entry natin 3330. So, ibig sabihin, ang next layer natin will be 3329. Huwag mo nang pansinin yung tuldok. And then, gamitin mo yung tinuro ni Coach Cham kanina. Yung buy limit. Kung ang signal na binigay po sa atin ay buy, ang gagamitin mo, buy limit. Kung ang binigay na signal will be sell, syempre, sell limit ka naman. Limit. Eh coach, pag nag-buy limit ako, saka sell limit ako, anong ilalagay ko? Ang ilalagay mo, to be safe, will be the price lang muna. Walang TP, walang SL. Clear tayo? Kasi ang idea ng layering po, at magle-layer ka lang dapat kapag mababantayan mo siya. Malinaw? Kasi kung magle-layer ka at hindi mo siya mababantayan, magiging useless po yung layer mo. Kasi doon ka na pwedeng masunog at matalo. Yung halimbawa, coach, pumindot ako ng pumindot, nag-layer ako ng nag-layer, tapos, ano tawag dito, na-busy ako, may ginawa ako, for example, nagluto ka, or naglaba ka, tapos pagbalik mo, magtataka ka, bakit nasunog? Di ba, nangyayari yun? For example, bigla kang nag-drive. Kasi nangyayari rin sa akin yun, di ba? Pumindot ako ng pumindot, tapos nag-drive ako. Pagdating ko dun sa pupuntahan namin, ano na, kulay pula na yung account ko, di ba? May mga email na sa akin, di ba? So, ibig sabihin, na nangyari, hindi kasi nabantayan. Ang number one na kailangan po kasi, kapag ikaw ay nagle-layer, will be monitoring. Monitoring. Guys, trader po kasi tayo. Tama? And most of the time, kailangan kahit papano, minomonitor mo pa rin yung trade mo. Unless otherwise, you are using this option 1. It's either TP or SL lang yan, coach. Tama? Kapag option 1 yung ginawa mo, TP or SL lang, kahit iwanan mo yan, walang naman pwedeng mangyaring iba dyan, di ba? It's either ma-TP or ma-SL lang yan. Tama? Pero kung halimbawa, nandito na tayo sa nagle-layer tayo, dapat kahit papano binabantayan nyo po siya. Alright, clear tayo? Coach, ano naman yung next entry ko? So, maglalatag ka na ng mga buy limit mo niyan. Kung 10 pips ang gap natin, ang next entry mo will be 3328. Tapos, next natin, 3327, 3326, and so on. Alright, po, sabay po ito. Kung halimbawa naman, sell yung position mo, baliktad lang. So, pataas naman ng pataas yung number. Pansinin nyo ano nagbabago. Ito po yun yung last na digit dito. Bago nung tuldok. Alright? So, kung bawa 3330, naging 29, 28, 27, 26, tapos 33,
25. Kaya ang nangyayari guys, kung naaalala nyo, pagka bumabalik na yung presyo, di ba bumagsak siya na ganyan. Tapos pag bumabalik na yung presyo ng ganun, sinasabi na ni Coach JC na all blues na. Alam nyo kung bakit siya all blues na? Kasi nga po, may isang entry dito, tapos nasalo na siya ng mga entry mo rito. So habang umaakit yung price na yon, ito po kasing mga nasa ilalim, nagiging blue na sila. Or positive na sila. At yung positive po kasi, mag-e-equate yan or magto-total or magsa-sum up doon sa mga kulay red sa ibabaw. So, ibig sabihin, blue plus red, yun yung kalalabasan ng nasa ibabaw nung MetaTrader 5 mo. Kaya mapapansin mo, pag nakita mo doon, parang positive 3 na, positive 4 na, or positive 5 na. Actually guys, pwede nyo nang i-close po yun. Huwag nyo nang antayin na bumalik siya doon sa entry price, or huwag nyo nang antayin na tamaan yung TP1. Kasi may what if pa rin. 'Di ba? What if hindi tamaan? 'Di ba? Kasi wala naman po nakakaalam ng eksaktong galaw ng market. Kasi kung meron, ay napakayaman na po ng tao na yun. 'Di ba? Kasi wala talaga. At since ang tinitrade po kasi natin is one of the most volatile asset na meron sa forex trading, which is gold, mahirap po talaga siyang hulihin. At marami na pong nasirang buhay si gold. Huwag na po kayo sanang sumali. Di ba? Sa other community po, hirap na hirap po sila na hulihin yung gold. Dito lang po ako nakita sa LCR talaga na nalalaman kung saan siya papunta. Plus may sistema pa na ganito. Kaya ang nangyayari kapag medyo nagdo-drawdown, lalagyan natin ng layer, nakakabawi, nakuklose pa natin with profit pa. Are you following po? Nakakasunod? Alright? Again, ano gagamitin? Pag buy ang position, buy limit ang gamitin. Walang SL, walang TP. Puro position lang po ang ilalatag mo dyan. Alright? Paano coach kung halimbawa, naka-close na, na-blue na lahat, tapos may naiwan pa ako ng mga buy limit. Dapat i-close nyo po yun, ha? Kasi hindi na po siya valid. Kasi ba may tamaan yun, tapos nagdire-diretso, masakit po yun. So, ang gagawin mo, for example, na-close mo na to with positive kasi umakyat naman na yung presyo. So, ibig sabihin, i-close mo na yung mga naiwan mo ng mga buy limit. Clear tayo? Kumbaga, i-clear mo na lahat. Walang may iwan para at least next signal naman. Kung ano naman yung sasabihin na susunod. Clear tayo? Like for example, kanina, may buy kasi tayo na ginawa kanina. So, yung buy natin kanina, nag-drawdown ng konti, tapos bumalik siya sa to entry price. Kung halimbawa, nag-layer ka ron, actually guys, na-close pa yun with profit talaga. As in profit talaga siya. Kasi ang nangyari, naglalatag tayo dito, dahan-dahan, saka siya bumalik. Alright? Isa sa mga example natin ng gap na tinatawag will be 10 pips gap. Pwede po yan. Alright? Kung gusto mo ng medyo mas malumanay at mas mabagal yung risk ng konti, ang pwede mong gamitin will be the bigger gap na tinatawag natin. That is andali, iano lang natin pala. I-screenshot lang natin to kahit marumi. Para maalala ko lang. Ay. Yan. So, ang next natin will be yung mas malaking gap ng konti. Yung 20 pips na gap. Pasensya na kayo sa sulat kasi kabaligtaran po talaga ng itsura yan eh. Yeah, for example, sell naman tayo kasi kanina buy yan, no? Kasi, ano tawag dito? Para at least versatile tayo, dalawang position, right? So, for example, nag-sell tayo. Pag nag-sell tayo, ano gagamitin? Buy limit or sell limit? Patay po ako sa chat kung narinig nyo po yung sinabi ko kanina. Ano gagamitin? Sell limit, alright. So, tama. Ayan, sell limit yung gagamitin naman natin. And since sell limit naman yung gagamitin natin, sell yung mga open na trade. Ganoon lang naman kasimple, no? So, for example, this time, dito na lang taasan natin ng konti. So, let's say nag-enter tayo dito. Ito yung entry price natin. And since sell yung position natin, nasa ng TP natin? Nasa ilalim. And then yung initial SL natin will be around this area. Alright? So, for example, ganyan yung nangyari. Nag-sell now si Coach JC. Tapos, ang nangyari is tumataas yung presyo. Yan. So, ibig sabihin, alam mo na. Pwede, may dalawang option ka na naman. Pwede mong gamitin yung option 1 natin na okay lang, tamaan yung SL ko and then next trade na lang ako. Pwede po yun. Wala pong masama doon. And then, kung halimbawa, option 2 yung gagamitin mo, ganito yung pag-layer niya. Alright? So, kung halimbawa, magte-10, 20 pips na gap tayo, ang entry price natin will be 3330 pa rin yung sample lang natin. Again, yung tuldok, tapos yung mga digits dito, wag mo nang pansinin. Alright? Wag mo nang pansinin kung anong number man yan. So, halimbawa, 20 pips gap tayo. Coach, saan ang entry ko na susunod ng sell limit ko? Ang next mo po will be 3330.
3, 2. Yan. Tuldok, XX. Bahala na yan kung anong digit yan. So, ibig sabihin, ito lang po yung napalitan, yung last digit natin. 20 pips gap, ibig sabihin, mag-a-add tayo ng 2 doon sa price ng gold natin. As simple as that. Doon sa whole number po, ito siya. Alright? So, ano yung next natin na layer? 3, 3, 3, 4. .xx. Alright? And the next natin will be 3, 3, 3, 3, 6.xx. Ayan. So, for example, nailatag na natin yan. E di, ibig sabihin, tinamaan siya. Ito siya, tapos ito siya. Alright? So, halimbawa, nagtuloy-tuloy na siya ng ganyan. Pagbalik pa lang dito sa entry, or kahit nga hindi pa yun bumabalik dito sa entry, dito, around this area, total blues ka na. Dito, total blues na yung trade mo. Kumbaga, blues all na yan. Hindi pa naman blue all pala. Kumbaga, total blues na siya kasi tinabla na ng mga entry sa ibabaw, yung entry sa ilalim. So, ibig sabihin, pag blue na siya, nag-positive na, may option ko na to close the trade. Alright? So, nagiging blue na siya. Paano halimbawa, coach, kung bumaba pa siya dun sa entry? Di ba, mas maganda. Kasi kung nandito siya, ito na yung total blue na talagang tinatawag. Kasi bumalik na siya pati sa entry point mo. And since bumalik na siya sa entry point mo, pwede mo nang gamitin yung tinuro ni Coach Cham kanina. Napipindutin mo lahat to close all position. Pag kinlose mo na all position mo, profit na yon. Alright? So, overall profit po yung trade mo. Kaya papansinin nyo, kami po biglang nakakapag-close na kahit kakabalik pa lang kasi kino-close na namin all position na. Kasi para sa amin, kahit hindi ganun kalaki yung profit, it's always better kaysa naka-drawdown ka. Tama? Kaysa naiipit yung trade mo. Di i-close mo na lang sila all tapos agantay ka. Believe me guys, hindi po nauubos ang opportunity ng trade. Hindi po. Kahit huminto ka ngayon mag-trade, tuloy-tuloy pa rin yung chart. Di ba? Kahit matalo ka ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung chart. Di ba? Kaya wag na wag kang magiging emotionally attached dun sa idea na kasi coach, ayoko ng loss. Di ba? Hindi pwede. Kasi kasali talaga yon. And since business po kasi natin, yung forex trading, kailangan mo i-embrace yung idea na talagang ang nangyayari, nagkakaroon talaga ng losses. Ganun talaga eh. Diba? Meron at meron talagang losses. Clear tayo? Alright? So, coach, halimbawa, ano naman yung magiging lot size ko dito? Diba? Ganyan yung kadalasan tanong eh. So, ano yung magiging lot size ko? Kung halimbawa, nag-start ka ng 0.01 dito sa unang trade mo, lahat yan dapat 0.01. Walang lalaki, walang liliit. Kasi wala pa po kami tinuturo para i-scale mo yung lot size mo or lalo yung martingale. Wag mo nang subukan. Alright? Kasi masusunog yung account mo ng mas mabilis. Okay? So, ganito siya, no? Ganyan yung idea niya. So, pag nag-total blues na siya, di the better. Kasi pag naging total blues na yung trade mo, di ayos, paldo na tayo. Alright? So, close mo na yung trade mo. Kaya nga, minsan mapapansin mo, nagchat-chat si Coach JC na, guys, TP1 happy na, i-close nyo na yan. Profit na yan, sure money na. Diba? Minsan may Diyos mio marimar pa nga. Diba? Diba? Diyos mio marimar. Diba? I-close mo na. Utang na loob. Diba? So, kasi ganun talaga eh. Kumbaga, profit is profit, guys. Alright? It doesn't matter kung gaano siya kalaki or kaliit sa umpisa, but kumbaga, profit is profit. Imagine, we have a thing or an opportunity wherein pwede kang kumita sa pindot-pindot lang, di ba? So, ibig sabihin, kahit kumita ka dito ng $10, $20, still, malaking pera pa rin yun. Di ba? Kasi nananahimik ka naman, nagsisilpon ka eh, di ba? Kumbaga, hindi ka naman yung masasabi natin na pagod na tao, di ba? Na nagpala ka sa labas, di ba? Ganon. O kaya nag-asintada kayo ng hollow blocks, hindi naman eh. Tama po. So, ibig sabihin, kung kumita ka dito ng ganung halaga, let's say kahit $5 dun sa overall ng trade mo, still malaking pera pa rin po yun. Clear tayo? Okay. So, for example, nag-trade tayo ng 0.02 dito. Di syempre, lahat yan 0.02. As simple as that. 0.02. Walang lalaki, walang liliit. Kasi hindi po makakabawi yan dyan sa pababa kapag niliitan mo naman. Diba? Nag-open ako ng 0.02. Tapos nag 0.01 ka sa mga layer mo, sablay po yun. Hindi po mababawi yung unang entry mo. Alright? Kasi kailangan kahit paano equal or higher actually, pero wag muna natin try yung higher. Alright? So, ito yung sa 20 pips na gap. Kaya 2, 4, 6, 8 yung mga susunod. 8, tapos ano susunod? 10, 12. Ganun yung magiging layer niyan. Habang tumataas yung presyo, nagdadagdag lang tayo ng layer. Hanggang sa bumalik siya, okay na siya. Coach, hanggang saan ako maglalatag ng layer na to? Di ba? Yun yung kadalasan tanong eh. Coach, hanggang ilan? Di ba? Pwede mong i-limit yourself. Actually,
you can limit yourself sa 10 halimbawa. I mean 100 pips na layer or 200 pips na layer. Eh coach, paano ba computein yan? Kung ang entry natin ay 330 sa 100 pips na layer, ang pinaka-limit mo, yan limit yan ito yung talagang loss ka na talaga. Kumbaga wala na, talo na yon, next trade na lang. Alright? So sa 100 pips, kung 330 yan, ang last trade mo will be 3340. Ito yan sa 100. Alright? Kung halimbawa sa 200, ang last trade mo will be 33. Ano nga tayo? Pataas tayo, no? 50. Alright? Ito yung sa 200. Kung halimbawa naka 300 pips layer ka, which is may gumagawa din ito, depende sa capital nyo po ito ay 3360. Ayan. And then aantayin mo siya ngayon na bumalik. Again, this is very risky. Very, very, very risky. Kaya kung ako tatanungin, kung halimbawa hindi pa ganun kalaki or hindi ka pa ganun kasanay, wag mo muna siyang gawin, no? Pwede ka muna doon sa option 1 natin, yung pinapatamaan yung SL, okay lang 'yun. 'Di ba? Kung tamaan SL mo, okay lang. Alright? Clear tayo dito? Meron bang gustong magtanong? 'Di ba? Or meron ba dito na nagte-trade na at certain capital, pwede mo i-chat para ma-example natin. Meron ba dito? Meron dito na nagte-trade na with certain capital. Let's say 200, 300, 400, 500 para pwede natin ma-anticipate magkano ba yung possible na magiging loss. 'Di ba? Pwede kasi natin computein yan actually. Meron ba? Or baka may mga question. Ayan, si Ma'am Flor de Lisa daw, 300. Ayan. 500 po ako. Ayan. So, kung halimbawa, yung sa 300 ba, kasama na dyan yung credit, wala pang bonus credit. Pag kasama yung bonus credit, siguro sabihin mo na 600 kung kasama siya. Overall equity po, yung pinag-uusapan natin. Para ma-anticipate lang din natin. Madali. Ito kasi computed Sakto kasi yung layer. Madali siyang kukomputin. Pwede natin actually simulate yan Papakita ko po sa inyo paano siya kino-compute. Ayan. Si Ma'am Debs po, yung 500 nyo po ay minus the bonus. Okay. So kapag kasama yung bonus po, how much yung overall equity? Kasi counted po yun pag nagte-trade po tayo. Si Ma'am Debs, magkano po yung overall equity mo? Kung halimbawa ang equity mo will be 600, 700 ba yan? Magkano po yun? 1,000, alright? Kasi 500 sa 500. Alright, good. Si Ma'am Flor de Lisa naman, yung 300 plus 300 po ba yan? 600, alright. So sa 600, I strongly suggest dito pa rin po tayo na lot size. Alright? Clear tayo? Huwag po kayo magpapalit Diyan muna tayo. Si Ma'am Debs, pwede po kayo mag 0.02. Alright? Kasi ang assumption po natin is 0. Ito po yung para sa akin Kumbaga low risk lang kasi ito Every 0.01 ay every at least $600 is 0.01. Sa layer po ito Kasi nga nagdadagdag ka ng trade Pero kung yung sa katulad nung nasa calculator na tinuro ni Coach Alan, doon kasi guys, kung mapapansin nyo, SL ang usapan doon. Hindi siya layer. Tama? Wala namang binanggit na layer doon, di ba? Yung nasa calculator. Ang nandoon lang talaga, SL sa SL lang po yun. Kaya kung mapapansin mo, kung i-compute mo siya, ang 600 po doon ay 0.02. Kasi nga, SL ang anticipation doon. Dito kasi sa tinuturo ko po na to, ito yung option 2. Kumbaga yun yung option 1. Yung SLTP lang talaga siya. Alright? And then yung option 2 natin will be layering. Okay, so tuloy tayo. So kung halimbawa, si Ma'am Flor de Lisa sample natin, 0.01. So let's say nag-enter tayo dito sa 3330, tapos umakyat siya. Alright? So kung halimbawa, 2, 4, 6, tapos 8, 10, hanggang dito na lang sa 10 para sakto. Ito yung last trade mo. Ngayon, magiging magkano ba yung drawdown ko dyan, coach? Kung halimbawa tamaan siya. Alright? So buuin lang natin 3, 3, 3, 8, 3, 3. Hindi pala to 10, bali 40 na pala yan kasi 42 na to. Alright, so 3.8 tapos ito ay 3.340. Alright, so halimbawa ganyan, hanggang dito yung trade mo. Kung kukumputin natin siya, napakadali lang po niyan. Kasi sa 0.01 na trade po, and since isa pa lang kasi, ito yung unang trade mo pa lang. Computin natin siya Yung unang trade mo, yan yung first, na 0.01, ito yon sa entry price. So kung 3330 tas nag-40, basically, ang drawdown nito is negative $10. Yung unang trade nyo pa lang. Alright? So syempre, kung magkakaroon ng butal-butal yan, hindi naman natin may exact kasi depende sa movement ng market. So yung second na 0.01 mo will be negative $8. And then yung next natin, sa third natin, will be 0.01. Ito yung negative
6 naman. And then yung fourth mo, ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tama ba ako? Tama kasi 2, 4, 6 eh. Alright. So yung fourth mo naman na 0.01 will be negative $4. And then yung fifth mo will be 0.01 negative po yan negative $2. And then yung sixth mo ay tabla. Kasi andun yung presyo, sakto kaka-open lang kumbaga. So yung sixth mo na 0.01 equals 0. Kasi tabla kaka-open lang ng trade. Right? Kapag kaka-open lang ng trade, tapos bumaba ng konti, magsi-0 po yan, mapapansin mo. Ngayon, magkano yung total drawdown mo sa 6 na trade mo? 10, itong dalawa is 20, itong dalawa 20. So, more or less, negative 30 ka. Negative $30. Alright? Clear tayo? Ganun siya computin, no? Kaya kung mapapansin mo, $30. Diba? Kung naka $300 capital ka po niyan, or $600 capital, is ikaw ay more or less naka-draw down ng ilang percent to? So, 5%. Tama ba? 5. Yeah. So, draw down ka ng 5%. Yan. So, ibig sabihin, healthy pa yung account mo niyan. Healthy pa yan. Diba? Kasi kung naka 300 ka, 10%. So, since sa 600 tayo nag-base sa equity mo, 5% drawdown ka pa lang yan. Medyo nakakahinga ka pa ng konti. Diba? Pero kung halimbawa, umusog pa yan ang umusog sa ibabaw, ayun na. Alright? Kaya ang nangyayari niyan, for example, naglatag ka ng naglatag, kung halimbawa, ito actually yung 100 pips na to Ito yung possible loss mo. Clear tayo? Ando? Mag-start na sa'yo. Alright, sige, Jopard. Ayan. So, ito yung possible loss mo sa 100 pips na limit. Kung so 200 pips na limit, mas malaki dito. Actually, hindi 30. That's 90. Kasi magle-layer ka na naman Di ba? Matadagdagan ka na naman ng trade sa ibabaw So, nasa $90 yan. Tapos, dito sa 300 pips, more or less, nasa 30, 60, 90, tapos, dagdag na naman. More or less, mga 150 ang drawdown mo dito sa 300 pips na limit. Kaya nga, dapat kahit paano, computed natin magkano yung possible loss natin. Alright? So, kung halimbawa, coach, talagang hindi bumalik. Tapos, ayoko na, parang okay na ako sa talo na $30. At least, kikitain ko pa yan. Pwede po yun. Close mo na with the loss. Walang problema. Again, pwede nyo pong i-embrace yung talo. Wala pong problema doon. Clear tayo? Kasi mas okay na meron kang loss. For example, kahit $30 pa yun. Actually, kahit $100 pa nga yan Mas okay pa rin na may loss ka kaysa overall talo yung account mo. Kasi wala ka ng pambawi. Di ba? Hindi ka na makakapag-trade kinabukasan. Diba? So, kailangan natin kahit papano na meron ka pang kapital. Again, forex trading is our business. And since business mo siya, kailangan mahalin mo siya. Tama? Kailangan i-embrace mo yung mga magagandang parte niya at syempre, yung mga parte na hindi rin naman ganong maganda. Ganun talaga. Alright? Kasi so far, wala pa ako nakita na better business than forex trading. Wala pa ako nakita. Kasi kahit ako po, for example, and si Coach JC, for example, galing kami sa e-commerce, maganda yon kung sa maganda. Pero, pagdating kung ikukumpara mo siya sa forex trading, ay napakalayo po. Napakalayo po. Sa workload alone, napakalayo na. Sa monitoring alone, napakalayo na. Diba? Tapos sa inventory, wala na. So, ibig sabihin, wala na pong mas maganda pa kaysa sa forex trading. Kaya ganito po siya computin, no? So, very basic lang naman. So, kung halimbawa, coach, nag-0.02 ako, edi times 2 mo lang po itong possible loss. Kasi since 0.02 ka, edi ito ay magiging $60. As simple as that. Diba? So, lumalaki siya ng lumalaki. Kaya nga, the smaller, the better. Diba? Sa umpisa. Pero syempre, as you go further, pag medyo mas nauunawaan mo na yung trading, that's the time na pwede ka nang maglaki ng lot size mo. Coach, kung halimbawa, nagsi-0.05 na ako, pwede po yun again. Pwede po yun. Wala pong problema ron. Pero, mag-ingat ka. Kasi I know several traders na talagang lumaki yung pera nila. Tapos, as times go by, kumbaga, natalo po yung pera. Sayang din naman. Di ba po? Alright, may mga questions po ba? Kasi so far, ito naman na yung pinaka-topic natin, no? So, ngayon, meron kang option 1, kapag ka nagte-trade ka, which is patamaan yung TP or patamaan yung SL, and you have the option 2, which is layering. Alright? O yung layering natin,
will be applicable lang po sa at least $600 na capital kasama yung, equity, kasama yung bonus. Alright? So, $600. Tapos, kung halimbawa mas malaki, the better. Paano coach kung hindi ko pa kaya yung ganyan kalaki na fund sa ngayon? You can use cent account po. Pero still, dapat tansya lang yung sa lot size po, no? So, kung hindi nyo pa, for example, gamay yung malaki na lote talaga, wag mo na. So, for example, nag-cent account ka, kahit $100 nga, pwede ka na mag-layer eh. Diba? Kasi nga, cent naman po yun. Kung hindi pa po familiar paano gumawa ng cent account at paano ba ito na gumagana, you can reach out po to any coaches po na available or closest to you, for example. So, reach out mo si Coach Cham or si Coach Jemay or si Coach Alan, diba? Kahit ako po, mag-reach out ka. Alright? So, para matanong, paano ba gumagana yung cent account? Parang gusto ko muna, doon muna ako mag-explore. Pwede po yan. Alright? So, any questions? Meron po ba mga tanong? Gustong i-clear out? Wild reaction? Gustong manapak, manakit, mga ganun? Meron ba rito? Alright? Wala? Going once? Going twice? Wala? Alright. So, ngayon papasa ko po yung mic kay Coach JC naman. Ayan. Alright. So, guys, of course, palakpakan nyo naman ang napakagwapo nating coach. Si Coach Eman, palakpakan nyo naman. And of course, before him, Coach Alan and Coach Sham, palakpakan nyo naman. Hindi po biro ang magsalita ng pagkatagal-tagal, no? So, that's more than an hour, no? And of course, pinapasalamatan ko lang po ng ating mga bagong mga estudyante tonight. And super happy ako and I'm seeing new faces and of course the faces na nagsibalik ulit dito sa LCR Capital. Di ba? Ma'am Celine, how are you? It's been a while. Di ba? Ma'am Celine, hello. Are you there? Yan, ang smile. Miss Debbie, ito, si Miss Debbie, hi. Ito, mga solid LCR talaga to eh. You know, nawala, bumalik, nawala, bumalik ulit. Grabe talaga ang LCR Capital, di ba? Grabe talaga ba? Ito pa, and then dami pa, Miss Marge, Miss Del. Sa lahat ng mga bago, binabati ko kayo. Of course, welcome to the family. And of course, guys, sa lahat na nag-attend ngayon, I hope may natutunan kayo at huwag kayong mahihiyang magtanong kung kayo po may mga katanungan pa. And of course, I would like to, again, to celebrate our 2 days trade. Bakit? Tanong mo, Coach Eman, bakit? Bakit? Kasi, Coach, today, we just get another 100% win rate on a Monday. Palakpakan nyo naman yun. Yes. Diba? Grabe. Of course, bago kayo manood ng Netflix ha. Okay? Attendan nyo yung next meeting natin. Lipat tayo sa kabilang Zoom meeting. Alright? I'm about to send the link doon sa mga GC natin. Please, I'll see you on the other link. Alright? So, congratulations sa lahat ng mga bago tonight. And welcome to LZR Capital, ladies and gentlemen. This is Coach JC. And of course, see you on the other link sa other Zoom natin. Thank you guys. Thank you guys. Bye. Thank you. Bye.